19:35 hanggang 40. Salitan po ang ating pagbabasa. Ako po sa verse 35, kayo po sa verse 36. Pagdating ng 40, sabay-sabay po tayo. Ano man po yung sali ng ating Biblia. Nakita na po ba ng lahat? Sinasabi po dito sa Lucas chapter 19, verse 35, at dinala nila siya kay Jesus, at inilagay nila ang kanilang mga damit sa ibabaw ng batang asno, at isinakay nila si Jesus sa ibabaw niyon. 36 kayo po. At nang nalalapit siya sa libis ng bundok ng mga olibo, ang buong karamihan ng mga alagad ay nangagpasimulang magtuwa at magpuri sa Diyos na malakas na tinig dahil sa lakas ng mga gawang makapangyarihan na kanilang makita. 38 po. Amen. 39, at ilan sa mga Fariseyo na mula sa karamihan ay nagsabi sa kaniya, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sa 40, tayo pong lahat. At sumagot siya at nagsabi, Sinasabi ko sa inyo na kung hindi magsiimik ang mga ito, ang mga bato'y sisigaw. Hallelujah. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Sige po, tayo po'y magpuri sa Diyos. Purihin natin ang Diyos na buhay sa kalangitan. Wala kayong katulad, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Father God. Praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Walang hanggang papuri, walang hanggang pagsamba, walang hanggang pasasalamat ay tanging sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa lahat ng ginawa ninyong kamangha-mangha. Tunay na kayo'y dakila sa aming buhay, O Lord. Hallelujah. Banal, banal, banal ang Diyos, ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang siyang nakaraan, ang kasalukuyan at ang darating. Hallelujah! Wala kayong katulad, Panginoon. Pagpupuri at pasasalamat tanging sa inyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat. Kailanman at magpakailanman at sa mga darating, O Diyos. Purihin, purihin ang inyong dakilang pangalan. Luwalhatiin kayo, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin, purihin kayo, Panginoon. Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa isang pribilehyo na kami ay patuloy na makalapit sa inyo, patuloy na makapagsamba sa inyong harapan, O Diyos. Salamat sa biyaya, salamat sa lakas, Panginoon, ay ginawad niyo po sa bawat isa sa amin, O Diyos. Muli, Panginoon, nagpapakababa po kami, O Diyos. Nagpapasiyasat, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa, sa aming mga nasabi, naisip, nagawa, Panginoon, ang hindi naging kaluguran sa inyo. Sinasadya man namin to o hindi, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at patuloy niyo po kaming linisin ng inyong banal na dugo. Mula ulo hanggang talampakan upang maging karapat-dapat kami sa pagpupuri sa inyo, Panginoon. Maging yung aming puso, yung aming kaisipan, Panginoon. Pakadalisayin niyo, Panginoon, upang mahayag kayo sa kalagitnaan namin, O Diyos. Holy Spirit, wini-welcome po namin kayo sa kalagitnaan namin. Mahayag po kayo, O Diyos. Tabihan niyo po ang bawat isa sa amin. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman sa mga salita na aming maririnig, O Diyos. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gagamitin niyo pong lingkod, ang mahayag, Panginoon. Pagpalain niyo po ito sa aming mga buhay at tulungan niyo po kami na gamitin ito. Ma-apply po namin ang inyong mga salita sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa tagumpay na ipaparanas niyo po sa amin. Pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. At ngayon po tayo po aawit sa Diyos. Pangungunahan po tayo, Sister Jane Odvina. Purihin po ang Diyos, ating buhay, na Diyos, makapangyarihan. Sabi po doon sa ikalawang kakantahin natin, doon sa Sumayaw sa Galak, mag-participate po tayo. Sabi doon, lumundag ng mataas. Lumundag nga tayo, mga kapatid. Yeah.
At sabi, mga kamay itaas muna. Mga kamay itaas, lumundag ng mataas. Sa galak ay sumayaw. May galak po ba tayo sa ating puso? At ang kagalakan nyo nanggagaling sa ating Diyos. Sabi nga, sa lahat ng sitwasyon nating buhay, maganda man yon o pangit, at the end po noon ay maganda. Dahil tinapos na ng Panginoon. Sige po tayo magpuri, magsambi tayo ng papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Dahil siya ay mabuti, Diyos ay tapat, hindi nagbabago. Ang Diyos natin ay makapangyarihan, bumabago, bumabaliktad ng ating sitwasyon. Inaakala lang natin nasa mahirap tayo, pero ang totoo, nandun tayo sa pinakamabuti, pinakamaganda, pinakasa lahat. Hallelujah! Purihin kayo, O Diyos. Sa inyo ang karangalan, sa inyong kapurihan, sa inyong pasasalamat, ang aming pagsamba ay sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Halina tayo'y umawi. Papurihan ng Panginoon. Halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Halina't purihin ang Diyos. Pagpapala niya sa atin lubos-lubos. Makapangyarihan siya sa
ay sa inyo nanggaling. Hallelujah. Kaya kami naririto dahil sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya at pagmamahal sa amin. Sa inyong pagmamahal na hindi nagbabago. Kung paano nyo po kami kinreate noon, yung pagmamahal nyo naroon hanggang ngayon, hanggang sa kinabukasan, hanggang sa future namin, maging dyan sa langit na bayan, meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin. Hallelujah. Purihin kayo. Hallelujah. 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 Pupurihin kayo, Panginoon, ng aming mga kaluluwa. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, oh, we exalt
karangalan, ang kadakilaan. Kailangan kayo namin, Panginoon. Hallelujah. Let our spirit says, Lord, glory, glory to your name, Lord Jesus. Hallelujah. I give glory to your name, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. I give glory. Hallelujah. 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 I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give you glory, Lord. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to we give you glory. Lord, itinataas namin kayo sa aming kalagitnaan. Kayo ang mapahayag, O Diyos. Kayo ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Oh, purihin kayo, O God. Sa inyo ang karangalan, sa inyo ang kapurihan, O Panginoon, na nagbigay ng buhay sa amin. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! I give glory, glory to the name of God. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be
Sa inyong kapurihan, Panginoong Jesus, sa inyong karangalan, ang kabanalan. Kayo ang Diyos na bumabago ng sitwasyon. Kayo ang Diyos na banal na nagmamahal sa amin. At patuloy kami pinababanal, Panginoon. Lord, kayo ang aming kailangan. Kayo ang aming sandigan. Kayo ang nagpapagaling sa amin. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, dakilat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon. Oh, glory sa inyong banal na pangalan, sa inyong karangalan, sa inyong kalwalatian, Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy namin kayo pararangalan sa buhay na ito dahil sa inyo nagmula ang lahat ng bagay. Lord, kayo'y nagmamahal sa amin. Kayo ang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat, Lord God. Hallelujah. Purihin, purihin, purihin ang banal na pangalan niyo, Panginoon. Lord, ang taas ng pangalan niyo, Panginoon. Tinataas namin kayo, Panginoon. Pinupapurihan namin kayo, Panginoon. Hallelujah. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ang banal na Espiritu po ninyo ang aming pong inaasahan, Lord. Hindi lang, Panginoon, ngayon, kundi sa darating pa, Panginoon, Lord God. Patuloy kami nagnanasa. Fill us, Lord, with your oil, Lord God. Help us, Lord, continually, Panginoon. Magkaroon kami ng extra oil, Lord God. Hanggang sa inyong pagdating, Panginoon, ay maratnan nyo kami nagtatapat sa inyo, tumutupad sa inyong mga naisin, Lord God. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Sige po, balak. Salamat sa Panginoon, salamat sa kanyang presensya. Napakasarap talagang magpuri sa ating Diyos, lalo na ang banal na Espiritu ay siyang kumikilos sa kalagitnaan natin. Salamat sa Diyos. Sige po, palakpakan nga po ulit natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ngayon po, tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos. Natawagan ko po ang ating pastor, Pastor Joe Robles. Muli po ay isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Mga ilang kalalakihan na naririto, Happy Father's Day po sa inyong lahat. Amen. Masaya po ba tayo na naririto ngayon? Tunay na ang Diyos po ay napakabuti sa ating buhay. Kaya wala tayong ibang ginagawa kundi lagi nating binibigyan ng parangal ang Diyos sapagkat sa dami ng kanyang ginawa sa ating buhay ay kulang ang ating mga pagpupuri at pasasalamat. Kaya ngayong ikaw na naririto ay humihinga pa. Yan po ay biyaya at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Humihinga pa po ba tayo ngayon? Ang problema ay Pastor, kaya hindi ako makahinga nagbabara sa sipon. Talagang ang mabuhay sa daigdig ay iba't ibang pangyayari po ang nararanasan ng ating katawan. Kaya pag lumamig, siguradong may nagkakasakit.
pag may sumobra init, may nahi-heat stroke. Sa kaya tayo kalalagay, sa kalagitnaan lang. Pero purihin ang Panginoon, kahit ano man yung ating mga nararanasan sa buhay, ay masaya pa rin tayo nagpupuri sa Panginoon. Ano man ang mga nangyayari sa iyo, ang basta mahalaga, huwag mawawala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sige nga po, bigyan nga natin muli ng masaganang palakpak ang napakabuting Diyos. Kaya tuloy-tuloy na po tayo. Napakabilis po ng panahon sapagkat buwan na naman ng kalahatian na naman ang buwan ng June. Hindi na talaga mapipigilan ng pag-usad ng panahon. Kaya lahat po tayo ay nagkakaedad na. Aminin natin sa hindi, talagang papunta po tayo dyan. At maging ang daigdig ay papunta rin dyan sa pag-edad. Tumatanda na rin ang daigdig, tumatanda na rin ang tao. Ang mahalaga tayo, tumatanda na tayo po ay nananatili pa sa Panginoon. Sige nga po, buksan nga natin sa 1 Peter chapter 5, verse 7. 1 Peter chapter 5, verse 7. Hello. Sabi po rito, Hello. ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin Hello. sa buhay, sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ulitin ko po ulit. Hello. Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. Bago po natin pagpatuloy, humingi po tayo ng tulong sa Diyos upang pangunahan tayo sa ating pagpapahayag ngayong umaga. Ama naming Diyos na mabuti na nasa langit at sa oras na ito, sa pakikipisan ng iyong anak at ng iyong banal na Espiritu, humihiling kami ng iyong tulong upang anuman yung ipapahayag ay patuloy po ito na makakatugon sa pangangailangan po ng bawat sa amin. Naniniwala kami na ang pagkakataong ito ay meron na po kayong inihanda upang tugunan ang lahat po ng aming pangangailangan. Kaya ang kabuuan po ng gawain ito muli sa iyo po namin pinagkakatiwala, O Diyos, na kami po ay sasamahan nyo mula pa kanina hanggang ngayon, ay patuloy nyo po kaming sasamahan hanggang sa ito po ay matapos. Maingat po naming ibinabalik sa inyo ang mga papuri at pasasalamat muli sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos. Ngayong magang ito, pamagatan natin ang ating mensahe. Ang Diyos ang sagot sa mga kabalisahan. Ano po ang role ng Diyos sa buhay natin? Sabi doon sa binasa natin, siya raw ang Diyos na nagmamalasakit. Ibig sabihin, nakahanda siyang gumawa ng maitutulong sa inyo. At alam ko ngayong magang ito, kailangan natin ng tulong. Sino hindi kailangan ng tulong ng Diyos? Lahat po tayo ay nangangailangan ng tulong ng Diyos sapagkat ang ating kalagayan po ay dumadaan sa iba't ibang pangyayari sa buhay. Lagi ko pong nasasabi, napakaigsi na nga ng ating buhay sa lupa, pero dami pa nating mga sitwasyong nadadaanan sa buhay. Na lagi kong nasasabi, hindi naman iyan ka-schedule ay bigla na lang darating. O sa inyo ba, ini-schedule nyo ba na, ako magkakasakit bukas? Kaya ngayong nakaranas sa atin ng nilagnat siya, sinipon siya, hindi naman mo naman ini-schedule yan eh. Yan ay talagang biglang dumating. Bakit ba nangyayari ang mga bagay na yan? Sapagkat sa mundong ito ay maraming nagkalat na virus. At hindi isa lang, napakarami po na ito ay nakakasama sa katawan ng tao. Hindi ba? Bakit nga ba pagka pumasok sa katawan natin yon ay hindi nagdudulot ng maganda? Kaya nga pag ang isang tao po ay nilagnat, ano ba ang nararamdaman niya? Di ba? Umiinit yung katawan niya. Kaya sa lahat po ng mga nakaranas ng lagnat at nakarecover na, palakpakan nga natin ang Diyos na napakabuti sa kanyang buhay.
Kagaya ni Allen, nung mga nakaraang linggo ay nilagnat din po yan. Din nung masalat ko ay bigla siyang bumaluktot na gano'n. Ang pakiramdam niya ay hindi maganda. O sige, uminom ka ng gamot sa lagnat at ipagpe-pray kita. Alam niyo po, nung makainom na siya ng gamot, ano ang nakita kong resulta sa kanya? Biglang nawala yung lagnat. Ang sabi ko, uminom ka pa. Hindi, magaling na ako. Hindi na namin napilit, isang biogesic lang. Pero alam ko, kahit biogesic, pag iyan ay kinasihan ng Diyos, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Kaya mahirap po talaga pag nandiyan tayo sa ganyang sitwasyon. Kaya ang Diyos po ay naririyan palagi sa atin para tayo po ay damayan niya. Wala naman iba tayong tatawagan eh. Talagang ang tatawagan lagi natin ay ang ating amang nasa langit. Kaya yung walang mga ama, nag-aalala yan sa kalagayan, di ba? Kung nandito lang ay kayong aking ama, yung aking ina, ay masarap maramdaman yung presensya niya, yung kanyang pagmamahal. Pero higit sa lahat, ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Iyan ay sapat sa buhay natin at alam kong iyan ay laging nakakatulong. Kaya nga, may nagsasabing, ay matagal na palang namatay yung magulang ko. Father ko po, sa 100 taon pa lang sa August. Siguro ang iba sa inyo ay yung pagkamatay ng magulang ay bumilang na ng maraming taon. Meron ng 10 taon, meron ng 15 taon. O merong, isilang siya ay, wala na siyang magulang. Di ba may mga ganoon? Si David po, nung isilang ay wala nang nanay eh. Pero, bakit hindi naman siya lumiit, lalo pa rin naman siya lumaki. Kaya nakakatuwa po ang Diyos sa ating buhay. Kaya alam ko marami tayong nararanasan sa buhay. At iyan naman talaga ay nangyayari dahil nasa mundo po tayo. Matatapos lang naman yan pag tayo ay nasa langit ng lahat. Di ba? Matatapos lang yan. At alam ko ang nararanasan ng mga tao sa mundong ito ay hindi ito nakakabuti sa bawat isa sa kanila. Kaya sa buhay natin ito, marami tayong nararanasang alalahanin, pero ang Diyos ay nakahanda na tayo ay palakasin. Alam ko kung minsan dumadating sa atin pag mayroong ganyang sitwasyon, nanghihina po tayo. Bakit napakadaling maapektuhan ang kalagayan ng isang tao pagka siya po ay dumadating sa ganyang siya ay maraming kabalisahan sa buhay. Una, hindi nakakabuti ang pagkabalisa. Nakakabuti po ba ang kabalisahan? Diba pagka biglang may dumating na problema o pagsubok sa iyong buhay, yun ba ay nakakabuti sa iyo? Sa Biblia, iba't ibang anyo ng mga pagsubok ang hinayaan ng Diyos na mangyari dahil sinusubok ang isang mananampalataya. At alam naman natin kung sino yung kwento ngayon. Walang iba po kundi si Job. Si Job ay isang mayaman na may takot sa Diyos. Humihiwalay daw sa kasamaan o hindi gumagawa ng kasalanan. Pero siya ay ginamit ng Panginoon para subukin. Kung kaya tayo ang dumanas ng ganoon, ano kaya ang magiging reaksyon natin sa ating buhay? Si Job ay hindi madali ang dinaanan sa buhay. Siya isang mayaman na kung titingnan natin ay nasa marangyang buhay. Pero dumating yung pagkakataon, ano ang sabi ng kwento? Ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay biglang nawala. Masarap ba sa pakiramdam na ikaw ay nawalan? Nawalan ka lang ng 100 piso aalala ka. Si Job talagang nawala yung lahat ng mga alaga niyang hayop. At hindi lang yun, nawala ang kanyang mga anak. Sino sa inyo rito nawala na ng lahat ng anak? Isa na nga kay anak ko, mawawala pa. O, di ba?
Kahit na marami kayo, ayaw na ting isiping mabawasan kayo. O, di ba? Si Job talagang walang natirang anak. Alagang hayop, mga anak. At nang mabigat dito ay yung maging sa sarili niya ay dumating yung katakot-takot na bukol na dumapo sa kanyang katawan. Masarap bang pakiramdaman kaya yung napakaraming bukol sa katawan ni Job? Kaya tayo, pagka merong nararamdaman sakit, ay hindi natin ito ini-enjoy. Ito ay nagpapahirap sa katawan at alam ko kay Job ay nagpahirap sa kanya. Isipin mo, mula raw ulo hanggang talampakan ay meron siyang bukol. Sabihin mo sa iyong katabi, buti wala kang bukol. Kaya nga merong matatandang narinig ko. Hindi naman bumubukol yung problema. Di ba merong word na narinig tayong ganyan? Hindi raw bumubukol yung problema. At alam mo, ang katawan natin ito ay sagad na talaga sa hirap. Kung ano-ano nang pinagdaanan nito, mga kapatid sa Panginoon. Kaya may mga tao pong dumanas ng mga matitinding sitwasyon ay parang hindi na siya mabubuhay. Pero ang Diyos pa rin ang may control ng buhay niya. Ganun kay Job, ang Diyos pa rin ang may control kahit marami. At ang sabi nga doon ay para maginhawahan lang si Job, siya po ay umuupo sa abo. Siguro noon, walang kutsyon Para may malambot siyang upuan, ay umuupo siya sa abo. Kasi inang malambot na mauupuan. Di ba, pagka meron kayong piksa, ay kung saan pang part na ayaw mo ay doon lumagay. Kaya lalo kung sa bandang ilalim na ito, di ba? Kung umupo ka, nakatagilid ka. Bakit? Ayaw mong masasayad. Bakit masakit? Si Job ay talagang sobrang sakit yung nararanasan niya. At nakapaloob nga, bilang si Job ang ginamit ng Diyos, ay handang magtiis. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, handa ka po bang magtiis? Sabi nga ng ibang dialogue, matagal na kitang pinagtitiisan. Pero mahal pa rin kita. Kailangan po, kung nagtitiis man, hindi nawawala yung pagmamahal. Pero pag mawawala na yung pagmamahal, hindi ka na talaga makatitiis. O, di ba? Kaya sa buhay po natin ito, hindi nakabuti ang pagkabalisa sapagkat yon ay merong mga sakit na nangyayari. Kaya sa buhay natin ito ay ni-encourage tayo ng Panginoon. Sabi dito sa Mateo chapter 6, pagamat alam na po natin yung verse na ito ay ating pag-aralan muli. At alam ko meron po tayong matututunan sa sinasabi ng Diyos. Meron po ba tayo natututunan pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos? Kaya nga yung salita ng Diyos ay nangungusap yan Pag binasa mo yan at nasa puntong ikaw ay nasa problema, nasa kabalisahan, ay nagpapahayag sa iyo, ang Diyos ay mabuti sa iyo. Nagre-rema, sabi nga, narinig ko kanina, nag-uusap kanina. Hindi totoo, nagre-rema pag binasa mo. Ano sabi niya dito sa verse 25 ng Mateo chapter 6, verse 25? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin. Anong sinasabi dito? Dalawang bagay yung binanggit. Kakainin at iinumin. Kaya, kailangan po ito ng katawan. Hindi pa pwede ang katawan ay mabuhay ng walang pagkain. Di ba? Tayo pa naman, lagi ko nasasabi nasanay ang katawan natin na marami kinakain. Di ba? Samantalang nung kami bata, papakainin ka na, kumain ka ng maraming kanin. At ulam diyan kung ano ang sabaw na pwede mong maiulam. Ngayon po ay napakarami ng inihanda. Di ba? Kung titingnan natin ay ang pagkain ay sagana. Bakit? Nakalaas sa mga taong malakas kumain. Maglipot kayo sa buong mga lugar. Hindi ba pag nabalik ka puro mga kainan?
Dahil ang mga Pilipino ay mahilig kumain, di ba? Kaya purihin ang Panginoon, lalo nga kung ang kainan ay sikat, di ba laging pinupuntahan yan? Lalo't paborito mo yung manok na yon. Kasi pagka kumain ka noon, sumasaya ka. Dahil ang sabi, bida raw ang saya. Ito totoo naman yun. Sasaya ka talaga, lalo't inilibre ka. Kaya ang sabi dito, huwag daw tayo magbalisa sa kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa inyong o sa susuotin ng inyong katawan. Sinasabi dito ng Diyos na ito ay pangangailangan nating lahat. O, di ba? Binigyan tayo ng kakainin, binigyan tayo ng iinumin. Ang tubig naman, alam ko talagang mahalaga sa atin yan. O, di ba? Dahil kailangan nating uminom. Si Allen nga po, pagka wala na kaming tubig, wala na tubig, wala tayong iinumin. Gagalit siya pagka walang tubig. Ngayon, nawala ng tubig. Talagang natuto tayo maligo ng ng kalahating timba. Tipid na tipid. Nagpaligo tayo sa ulo, nag-shampoo. Sabay, si Allen, pinaliguan dahil yan ay parang baby. Nakapaligo. Sabi niya, susunod na lang ako babawi. Ganyan naman. Kung walang tubig ngayon, sa susunod ka na lang bumawi. Amen. Naniniwala ako, hindi ka uuhawin ng Panginoon. Lagi kanyang paiinumin. Kaya, sa buhay natin ito, sinasabihan tayo ng Panginoon kung ano raw ang susuotin. Pero binanggit dito, higit doon na mas mahalaga yung buhay. Ang sabi doon sa kasunod, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit? Pinagkumpara-kumpara dito, mas ahead yung buhay. Di ba? Napakahalaga. Kahit maganda ang damit mo, kung hindi naman ayos ang kondisyon ng katawan mo, wala rin. Pero kung yung buhay mo ay merong masarap na pakiramdam, ito po ay kayamanan sa iyo. O, di ba? Kaya sa buhay po natin, sinasabi dito na higit daw yung buhay. Kaya ang buhay natin ngayon ay huwag nating hayaang mapulyot ng ano pamang mga kabalisahan sapagat ito ay hindi makabubuti sa ating lahat. Kaya yung mga taong puno ng kabalisahan, tingnan mo yung itsura ng kanyang mukha. Tingnan mo nga yung katabi mo kung talagang wala nang kabalisahan sa kanya. Kasi ang Diyos po ay handang gumawa sa buhay natin. Hindi ka nakarating sa lugar na ito para palungkutin ka. Hindi ka dumating sa lugar na ito para mawalan ka. Ang bawat mga pagakbang natin para sa Diyos, ang Diyos ay may ginagawa sa buhay nating lahat. Kaya nga tayo po ay lalong ini-encourage na magpatuloy, huwag tayong hihinto. Kung ikaw man ay nadadapa, tumayo ka. Kung ikaw ay bumagsak, bumangon ka. Kasi ang Diyos ay nais niya tayong magabayan sa kalagayan ng ating buhay. Kasi gusto niyang tulungan ka sa kalagayan mo. Kaya dito, mas ahead niya sinasabi na mahalaga ang buhay. Kaya nga ang isang tao po pagka meron po siyang karamdaman, pwede siyang isurvive pa, isalba pa. Ano ginagawa? Lalo po ang mga Pilipino. Kahit walang dalang pera, tumatakbo ng ospital. Nakakalungkot lang nga po kung minsan may mga ospital pag wala kang i-down, hindi ka papapasukin. Buti na lang sa Panginoon, yung mga lumapit sa Panginoon, walang down, pero umuwing nakatayo dahil pinagaling ng Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa ginagawa sa ating buhay. Alam ko na ang mga kabalisahang yan ay hindi talaga nakakabuti. Pero meron tayong
natututunan at lalo tayong nananalig sa Kanya. Pangalawa, higit ang halaga nyo, higit ang halaga natin sa mga ibon. Dito po sa verse 26 ay ano ang binabanggit ditong talata? Masdan nyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Itong mga hayop na ginawa o nilikha ng Diyos ay wala namang iniipon sila. Hindi kagaya ng tao na mas matalino, lalo't po ang mga tao po ay nagbubukid, hindi ba nag-iipon sila ng kanilang mga pag-iipon ng pagkain. Ngayon naman po, hindi naman pagkain ang iniipon, pera iniipon para makabili ng pagkain. Naalala ko nga yung nag-isang nag-post na namingwit sila, lalaki ng huli. Kami kako, hindi mahuhuli sa bingwit yan. Sa pera mahuhuli yan. Hindi ba? Pag gusto mong kumain ng masarap na bagay, na isda, hindi mo mahuhuli sa bilmit eh. Mahuhuli mo sa bingwit, hindi mo mahuhuli dyan. Mahuhuli mo sa pera. O, di ba? Kaya pagka bibili ka ng makakain, ay talagang yung inipon mo ang gagamitin mo. Pero dito po ay pinapakita ng Diyos na yung mga walang kalakas-lakas kagaya ng mga ibon, hindi nila kayang mag-ipon. Hindi nila kayang bumuhat ng mabibigat na bagay. Ano ang sabi ng Diyos sa kanila? Dito po sa kasunod natin binasa. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Kaya bilang tayo po yung mga anak na ng Diyos, mahalaga tayo sa Kanya. Mahalaga tayo sa Diyos. Hanggang ngayon ay nandoon pa rin ang pagbibigay ng Panginoon kung ano yung dapat nating matanggap mula sa Kanya. Sino ang hindi na binigyan ng Diyos? Lahat po tayo ay binigyan. Ang Panginoon nga, pag nagbigay, lagi libre. Di ba? Yung hinihinga mo hangin yan, libre yan. Kaya unlimited. Pag huminga ka, di ba, yan ay bigay ng Diyos. At alam ko, yan ay nagbibigay ng buhay sa ating lahat. Kaya anumang bagay na binibigay ng Panginoon ay hindi na siya humihingi ng kapalit sa iyo. Hindi kagaya ng tao, pag nakuha nila yung isang bagay na yun ay napasa kanila, para magkaroon ka noon, ay kailangang babayaran mo. O, di ba? Kaya dito sa daigdig na ito, marami tayong binabayaran. Tama po ba? Ultimo, lahat ng kilos daw, babayaran. Pag nanganak ka, may bayad. Namatay ka, may bayad. Di ba? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ginagalawan natin dito sa daigdig na ito, hindi pwedeng walang kabayaran. Buti na lang ang Panginoon, inilibre tayong maligtas, pumuntang lang. Kaya yun ay pagpapala po sa ating buhay. Ang sabi, higit ang halaga nyo sa mga ibon. Ikumpara mo nga ikaw at saka yung ibon. Siguro magkaiba lang tayo. Ang ibon may balahibo. Nakakalipad. Pero kakaiba yung inilagay sa iyo ng Diyos. At maging doon sa kalagayan mo ay higit ka sa hayop. Kasi ang kalagayan natin ay kagaya ng ating Panginoon. Kaya nga doon tayo ay nilikha o ginawa ng Diyos ay hindi tayo ipinattern sa iba pang mga bagay, kundi ang ating pattern na pinagkuhanan ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sa buhay natin ito, higit tayong mahalaga. Ibig sabihin, pag higit kang mahalaga, hindi ka gugutumin ng ating Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Nagutom na po ba kayo ng buong isang linggo? Kaya nga lang, kuminsan ay pagka nagiging ulit-ulit yung kinakain, ano reaksyon ng tao? Reklamo tayo. Lalo't ulit-ulit yung ulam.
Kami po nag-uulit ng ulam. Yung ulam sa tanghali hanggang gabi. Para makatipid ka sa apoy. Kaya makita po natin, kahit ulit-ulit yan, yun yung mga bibi, parabulan mo lang yan ng palay. Wala namang gisa-gisa yan. Sa sarap nilang kinakain. Subukan mo kumain ka ng palay na hilaw. Sister na yun, pag tayo nakakain ng palay, siguradong papasok sa mo yun hindi masarap sa pakiramdam. Pero sila, dahil sila ay sanay na kumain ng ganoon, nag-i-enjoy sila. Dapat po tayo, kung ano man yung ibinigay sa atin ng Panginoon, higit una sa lahat, pinapasalamatan natin ang Diyos na hindi nagsasawang magbigay ng mga pangangailangan natin. Kung ano man ang dumating sa ating buhay, nung nakikita ng Diyos na ikaw ay nagpapasalamat sa Kanya, mas marami pang dadating na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya higit ang halaga natin sa mga ibon. Bakit? Ang mga ibon, pagka namatay, wala na. Pero ang tao po, yung buhay nating ito ay dinugtungan pa ng Panginoon. Di ba nakakatuwa? Ang buhay mo sa lupa ay puro kalungkutan, puro kabalisahan, puro masakit na pangyayari. Pero dahil nung ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoong Yesus, meron pala siyang inihandang maganda sa buhay natin. At hindi lang iyon. Maging yung kalalagyan natin. Linaw-linaw sinasabi niya dito sa aklat ng John, chapter 14, verse 1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. 14 verse 2. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Sabi sa 3, at kapag naipaganda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang Diyos po, ang Kanya pong sinasabi, hindi siya nanluluko sa atin. Hindi ka pinangako ang ipinangako sa iyo, hindi totoo. Ang ipinangako ng Diyos, totoong totoo. Malinaw siya po ang nagsabi nito. Ang sabi, matapos ko yung maipaghanda, ang sabi niya ay ako'y ibabalik. At sa aking pagbabalik ay isasama ko kayo. May pumalakpak nga ang gustong makasama ng ating Panginoon. Talaga napakasarap makasama. Bakit? Pag iniwan mo yung lugar na ito, ay wala ka ng problema. Kung ano-ano nararanasan sa daigdig na ito. Kaya nga, ang lupa ay hindi safe. Ang safe lang pag nandudo ka na sa langit. Kasi napakaraming trahedyang nangyayari. Hindi mo nakita natin sa balita, isang eroplano bumagsak ay pagbagsak, nagliyab na lang yung eroplano. Ewan kung ilan yung nakalabas. Kahit nakalabas ka noon, kung nag-aapoy yung labas, isa lang. Pero maari ang katawan niya ay lapnos dahil napakatindi ng apoy. Kaya marami pang mga mangyayaring nangyayari sa daigdig na mararanasan po ng mga tao. At hindi lang yan. At dito sa daigdig na ito, talagang ang lahat ng klase ng sakuna, lahat ng klase ng karamdaman, lahat ng nangyayari, yan po ay hindi nagpapasarap sa buhay ng tao. Kaya, ang Panginoon ay naghanda ng pinakamagandang kalalagyan natin. Napakasarap po doon sa sinabi ng Panginoon, ako'y babalik, isasama ko kayo kung saan ako naroroon. Hindi ba isang pribileyo sa ating buhay yun? Kung saan naroroon ng Diyos, ay sasama ka niya. Ang isang tao ang masarap kasama, gusto mo lagi siyang kasama. Di higit pa ang Diyos. Pag nararamdaman nga natin ang presensya ng Diyos, talagang napakasarap siyang kasama sa buhay natin. Lahat ng mga
bigat lahat ng mga hirap na nararamdaman mo, pag naramdaman mo ang pagsama ng presensya ng Diyos, ang Holy Spirit na kumikilos sa ating buhay, ang lahat ng problema mo ay napapawi ng Diyos na kasama mo. Kaya, higit ang halaga natin sa mga hayop. Ang mga hayop ay walang ganitong pangako ang Diyos. Sinabi ba, o kayo mga ibon? Ang mga tao, ayoko na. Ibon na lang, dadaling ko sa langit. Hindi. Ang sinabi, mga tao eh. Kaya tayo po lalong magsikap, puro sige, manabik sa ipinangako ng Diyos na ito'y magaganap sa ating buhay. Hindi ang nagsasabi ito ay isang taong sikat. Ang nagsasabi ito ay ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya wala po tayong dapat ikabahala sa mga sinasabi ng ating Panginoon sapagkat totoo po ang sinasabi niya sa atin. Kaya higit ka sa ibon. Ibig sabihin, ang Diyos ay handang ilaan kung ano ang meron siya para ibigay para sa atin. Kaya sa ating pong buhay, maraming mga tao na hindi isa lang. Maging nung unang panahon po ay ang mga tao po ay nakakaranas ng pag-aalala, takot. Halimbawa, kagaya ng mga Israelita. Nung sila po ay alisin ni Moses sa pagkakaalipin sa mga Ehipsyo. Ganda ng sinasabi ng Diyos sa kanila. Di ba? O sige, kayo umalis na at dadalin kayo sa lupang pangako. Ang problema po, nung sila ay umalis na nga, at bago makaalis sila, ay talagang iba't ibang himala ang nakita ng mga tao dahil ginigising sila para pakitang meron talagang Diyos. Kaya doon sa sitwasyon ngayon, nung sila po ay payagan na ng paraon at sila'y umalis, akala nila okay na, hindi nila alam. Sa paglalakbay pala, meron pa rin silang mararanasan. Di ba, nung nakaraan, sabi ko, nakaranas sila ng matinding hirap, matinding gutom, ni mainom, wala po sila. Pero ito, ano ang sitwasyon na kanilang nararanasan? Sila po nung umalis, dahil ayaw silang mawala ng mga Egyptians sa kalagayan nila, pinahabol sila ng paraon. Kaya ito namang mga Israelita ay nanginginig na sa takot. At dumating sa puntong wala na silang madadaanan sa paglalakbay nila dahil natapos na yung paglalakbay nila. Ano nangyari? Ang sabi ay dagat na yung kanilang kinakaharap. Ano ang naging sitwasyon po ng mga Israelita? Nag-alala sila, ayan, mamamatay na tayo. Hanggang sa sinisisi na nila yung kanilang leader. At doon sa sitwasyong iyon, hindi nila alam ang Diyos ay mahalaga sa kanila. Kaya ano ang ginawa ng Panginoon? Puntahan nga natin yung talatang iyon sa Exodus. Exodus chapter 14. Dito sa verse 13 ay binanggit ni Moses, ang sabi po, 14 verse 13, sumagot si Moses, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lamang ninyo kung paano kayong ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na nyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Ito po ay sinabihan sila ng Diyos para yung pag-aalala, yung kabalisahan nila doon sa sitwasyong nangyayari sa kanila ay mawala. Bakit? Merong salitang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Alam niyo ba ang salita ng Diyos, pag ito po ay binabasa natin, kakaroon ka ng pag-asa sa buhay. Kaya ganun po yung ibinibigay sa kanila para maalis yung tingin nila doon sa humahabol sa kanila.
Kaya nga isang tao, pag hindi mo iaalis yung tingin doon sa nakapagbibigay ng kabalisahan, pag-aalala sa kanya, yun yung lagi niyang nakikita. Ano ba nakikita ng mga Israelita? Mga kawal ni Pero na mayroong mga dalang sandata na ang purpose ay para sila ay patayin. Napakabigat po niyan, di ba? Pero ang Diyos laging nagsasabi sa kanila na handa silang tugunan tulungan ng Panginoon. Kaya ano sabi sa kanila? Hindi na niyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Kaya ang sinasabi ng Diyos ay talagang handang makatulong, lalo sa ganitong kalagayang nasa gipit na sila. Di ba pag tayo hirap na, gipit tayo at talagang bigat na bigat yung nararamdaman natin. Ano ang gusto natin? Naiisip natin, sino kaya ang tao makakatulong sa akin? Pero dito po, dahil hindi kaya ni Moses, mismo ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa kanila na ang Diyos ang makatutulong sa kanila. Kaya ang sabi dito sa verse 13, sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod, mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Kaya pag ang Diyos po ay naggagabay sa atin, itinuturo niya kung ano gagawin mo. Kaya pag nasa kabalisahan tayo, alam ko, ang Diyos ay hindi pwedeng hindi siya magturo. O hindi ba kung minsan ay pag lito-lito ka na, talagang sa pakiramdam mo, ano ba ang aking gagawin? Lalo na sa kagipitan. Ito, kagipitan to. Hindi kaya ng tulong ng tao to. Maging si Moses hindi kaya. Pero ang Diyos ay laging may sinasabi sa kanila. Ang sabi sa 17, lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo at ang mga kawal ni Paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipakikita ko sa Paraon ang kanyang mga hukbo, ang aking kapangyarihan. Kaya ang sinasabi ng Diyos ay, ako ang tutulong sa inyo. Amen. Palakpakan nga natin ang hindi nagsasawang tumulong sa atin. Lalo sa panahon ng nasa gipit kang kalagayan. Kaya nga meron tayong naririnig na pag handa siyang tumulong halimbawa, malaki ang bill mo, may taong lumapit sa iyo. Ang sinabi niya, huwag kang mag-alala. Ako bahala sa iyo. Ano ang pakiramdam ng isang tao na bigat na bigat sa kanyang kalagayan? Hindi ba gumaan? Ang Diyos kaya dumating siya sa buhay natin para pagaanin ang pag-aalala mo sa buhay. Sige, pumalakpak nga po. Pinagaanan ng Panginoon ang alalahanin. Lilipas din yan. Hindi naman yan mag-i-stay sa iyo. Meron bang bagyong nag-i-stay sa Pilipinas? Alam naman natin, ang bansang Pilipinas bugbog na sa bagyo. Di ba? Kung titingnan mo ay matitinding bagyo ang dumaan, pero makikita natin bumabangon pa rin sapagkat ang Diyos ay nakaagapay at handang tumulong. Dahil alam ko maraming mga Kristiyanong nananalangin sa ating bansa. Kaya sabi dito? Sa gayoy malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. 19. Ang anghel ng Diyos ang pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay napahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. At Diyos hindi naman isang tulong lang, pati nga anghel pinapadala. Pati yung haliging ulap na kung saan ay ito yung po-protection sa kanila. Kaya dito sa verse 20, ang ulap ay lumalagay sa pagitan ng mga Israelita at ang mga Ehipsyo ay madilim sa panig ng mga Ehipsyo. Maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi, ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Isipin mo, sa mga Ehipsyo madilim. Pero sa mga Israelita, maliwanag.
Kaya pag pala nasa panig mo ang Diyos, hindi dilim ang dumadating sa iyo, liwanag pala ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya napakalaga nasa panig natin ng Diyos, lalo sa panahon ng tayo ay nasa ganitong sitwasyon. Ang Diyos ay handa niyang ipadala ang lahat ng kanyang magagawang tulong. Isipin mo yung anghel, yung haliging ulap, yung apoy na nagbibigay ng liwanag sa kanila. At alam po, lahat naman ng mga tao, mahirap yung naranasan sa buhay ay hindi nahuli ang Diyos. Kaya nga si Daniel ay nung itapon sa kulungan ng mga leyon, ano ang pinadala ng Diyos? Nung tanungin ng hari, Daniel, nabuhay na lingkod ng Diyos, kumusta ka na? Narito po, buhay na buhay. Sapagkat itinikom po ng anghel yung bibig ng mga leyon. Kaya doon sa kulungan, kahit mabigat at mahirap na sitwasyon, ang Diyos ay kumikilos. Pinapadala niya kung ano yung maitutulong sa iyo. Kaya nung iyahon, si Daniel, may isang kagatbang makikita sa kanya. Buti pa nga, yung mga nagbuhat, hindi pa raw nakakarating doon sa kaloob-looban. Nung ihulog doon, yung sambahayan, anong sabi? Luray-luray na yung katawan. Ganun ba yung nangyari kay Daniel? Hindi po. Siya po ay iningatan ng Panginoon. Kaya sa buhay po natin, mahirap man yung nangyayari dahil alam ko, sabi ng Panginoon, mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin ng Panginoon. Kaya dito, sa sitwasyon pong ito, pinapakita lang ng Diyos mahalaga ang kanyang bayan. Kaya nga, ang bayan ng Diyos ay mahalaga po ito sa Kanya. Kaya sa panahon natin ngayon, di ba, merong laban ng nangyayari. Ang kalaban ngayon ay Iraq. Di ba? E paano yung mga OFW na naroroon? Di ba? Isang alalahanin sa buhay ng pamilya yon. At maging ang bansang ito. Pero naniniwala tayo, pag tayo po'y nananalangin, sino man lumalaban sa bahay ng Diyos, hindi mananalo sapagkat kakampi niya ang Diyos. Maging tayo man, sino man yung lumalaban sa atin, pagkakampi natin ng Diyos, hindi sila mananalo. Maging yung problema mo yan, hindi mananalo sa iyo. Naniniwala ako, ang problema mo ay kayang lutasin at tapusin at tulungan ka ng Diyos sa kalagayan ng ating buhay. Ganyan ang Panginoon na tumugon sa atin pong kalagayan na nararanasan sa buhay. Mas pinapahalaga ng Diyos ang tao. Hindi ang mga bagay. Dahil diyan niya ibinigay ang pagmamahal sa mga tao. Pero hindi ko sinasabing hindi mahal ang mga ibon. Pero higit na mahalaga. Ang sabi ng Panginoon, kayo pa, higit kayong mahalaga sa ibon. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos, yung kanyang concern sa iyo ay hindi nagbabago. Nananatiling yung kanyang pagmamahal sa iyo ay totoong totoo. At hanggang ngayon, ay pinapakita ito ng Panginoon. At maging ang mga Israelita sa kanilang pakikipagbakang ito, walang nagawa dahil ang Diyos ang kasama nila. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagkasama mo ang Diyos, wala palang magagawa sa iyo ang kaaway mo. Amen. Sige nga, pumalakpak nga, pag ang kasama ang Diyos, walang magagawa ang kaaway mo. Yung mga problema, yung mga isinasaksak sa isip mo ng kaaway na yan, sasabihin, wala ka na naman kapera-pera. Marami ka na naman gastusin. Pasok ka na naman. Kaya ikaw namang hiluntalelong ay kung saan ka nag-ahanap ng sa kaya may mura. Punta na ka tayo doon sa 12-12. Dati 10-10, ngayon 12-12. Ganyan po ko minsan eh. Pero naniniwala po ako ang Diyos. Pag ikaw ay mahal ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Pangatlo, alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Sino hindi alam ng Diyos ang pangangailangan sa buhay niya? Lahat po, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Basahin natin dito sa verse 28.
bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin nyo kung paanong tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, di gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamtan ng Diyos ang damo sa parang nabuhay ngayon, kinabukasan ay ginagatong sa kalan. Kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Dito po, pagka nasa pangailangan tayo, ay dapat daw po ang pagaganahin natin dito ay walang iba kundi yung pananampalataya natin. Naniniwala ba tayo sa Diyos? Pag nananampalataya tayo sa Diyos, alam ng Diyos ang pangangailangan mo. Hindi pa pwedeng hindi katulungan ng Panginoon. Marami nang nakaranas po niyan dahil pinaniwalaan nila ang Diyos ay hindi bumigo sa kanila. O lino no sinasabi niya, anong sabi niya dito sa Jeremiah chapter 33 verse 3. Jeremiah chapter 33 verse 3. Sabi ng Panginoon, okay, nakita niyo na po ba? Jeremiah chapter 33 verse 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Akong si Yahweh ang Diyos ng Israel na nagsasabi nito sa iyo. Gigibain ko ang mga bayat sa lungsod ng Jerusalem at ang palasyo ng hari at ng Huda upang gamiting tanggulan laban sa sumasalakay sa mga hukbo ng Babylonia. Sa verse 5, papasukin kayo ng mga kaaway at maraming mamamatay sa labanan sapagkat pupuksain ko sila sa tindi ng aking puot. Tinakwil ko ang lungsod na ito dahil sa kanilang kasamaan. Sa verse 6, ngunit pagagalingin ko silang muli, hahanguin ko at sa kahirapan ang Huda at ang Israel. Nakita natin ang Diyos po pagka tayo po ay tumatawag sa Panginoon. Naniniwala ba kayo naririnig ng Diyos? Kaya pag tayo po'y tumatawag, hindi pwedeng hindi tumugo ng Diyos. Kasi siya po ay laging nakikinig. Kaya ano man yung hindi natin kaya, ang sabi ay tumawag ka sa Kanya. Libre naman tumawag sa Panginoon. Hindi kagaya sa telepono. Pag tumawag ka, maaaring hindi ka sagutin. Sa cellphone, di ba? Hindi ka sasagutin. Pero ang Diyos, sigurado po, 100% siya po ay sumasagot. Lalo't nasa panahon na ikaw ay may pangangailangan sa Kanya. Yan ang gusto-gusto ng Panginoon. Pag nasa pangangailangan ka, tatawag ka sa Kanya. Hindi pa pwedeng hindi ka tugunin ng Panginoon. Ang Diyos po natin ay laging sumasagot. Sige nga po, palakpakan nga natin ang hindi nagsasawang sumagot sa lahat po ng ating mga kahilingan sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, huwag tayong mabahala sa kalagayan ng buhay. Ang Diyos ay nandidiyan para tayo po ay tugunan. Pero ang Diyos po ay meron pong sinasabi sa atin na dapat nating ginagawa sa Kanya. Sabi dito sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Sa totoo lang, hindi naman tayo kakapusin sa iinumin. Sa damit nga ay naniniwala akong hindi naman siguro ang damit nyo iisa lang. Sino sa inyo ang iisa ang damit? Lahat po tayo ay biniyayaan ng atin pong maisusuot. Pero dito, anong sabi ng Panginoon? Verse 32, hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Kaya kung ano man yung kailangan mo, alam
alam ng Diyos yung mga bagay na yan. Sapagkat ang Diyos ay nakikita ang kalagayan mo. Bakit? Tinitingnan tayo ng Panginoon eh. Kaya nasasabi niya yung mga bagay niyo, alam daw ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan natin. Pero sabi niya sa 33, ngunit higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano daw ang dapat natin gawin? Unahin natin ang Diyos. Bigyan natin siya ng halaga. At makita naman natin yung mga tao binibigyan ng halaga ang Diyos. Hindi siya pababayaan ng Panginoon. Kanyang kabuti ang Diyos. Bigyan natin ng halaga ang Diyos sa ating buhay. At ikaw ay pahahalagahan ng ating Panginoon. Kaya napakasarap po na pag ang Diyos ay binibigyan natin ng pagpapahalaga, ang Diyos nagpapahalaga rin sa buhay mo. Nakikita ng Panginoon kung ano yung mga ginagawa natin sa Kanya. Kasi tayo po ay Kanyang mga anak. Kaya kung tayo po ay nagsusumikap na ginagawa natin ang makakabuti sa Panginoon, hindi ka mabibigo sa Kanya. Kaya yung mga taong inuuna ang Diyos, inuuna ang Kanyang paglilingkod, ang Kanyang pagsamba, ang pagpupuri. Marami bagay na tayo po'y gagawin, hindi isa lang. Pag nasa personal na tayo, ay kinakailangan tayo ay lagi nagpe-pray sa Panginoon. Diyan lamang po tayo nahadlangan ng kaaway pag tayo nagpe-pray na. Alam kasi ng demonyo, pag ikaw ay lumapit at ikaw ay tumawag sa Diyos, makakakukuha ka sa Panginoon. Yun ang ayaw ng demonyo. Pero pag ito'y ginawa mo, siguradong ang Diyos ay meron ng ibinigay sa iyo. Kaya sa lahat po natin na nakita na ang Diyos ay binigyang pagpapahalaga sa kanyang buhay, ginawa niyang priority ang Diyos, hindi sila binigo ng ating Panginoon. Sige nga po, palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, ano ba dapat mong ikabahala? Bakit ka mag-aalala? Malinaw ang sabi ng salita ng Diyos. Sinasabi ng Panginoon, ako ang makakatulong sa iyo. Halimbawa, ano ba ang future? Mag-aaral ang mga anak mo. Isalalay mo sa kamay ng Panginoon. Makita mo, may mga magsasabing tao na sasabihin, sige, ano ba yung maitutulong ko dyan sa anak mo? Hindi ba? Yan ay gawa ng Diyos. Hindi ba may mga nangyaring ganoon? Ala ka talagang, hinahawakang halaga, pero dahil kayo nagpe-pray sa Panginoon, nakita mo naman ang Diyos merong ginawa. Mapabahala ka pa ba? Kaya sa buhay po natin, anong sabi ng Bible? Sa inyo bang pagkabalisa, ito ba ay makapagpapahaba ng buhay mo? Kaya yung mga tao pong alalang-alala, na sa halip ay bumata siya pa yung lalong tumatanda. Kasi yung isip niya ay doon na nakatuon sa pag-aalala niya sa buhay. Kaya sa buhay po natin bilang tayo ay mga anak ng Diyos. Relax ka lang sa buhay. Ang Diyos ay naririyan, hindi naman ang Diyos malayo. Kaya sa lahat ng mga nangyari, alam ko maging ang mga disipulo ng Panginoon ay naranasan din ang matinding pagkabalisa. Di ba? Alam naman natin yung kwento ngayon. Sila'y tatawid sa kabilang ibayo. Pero nakasagupa sila ng malakas na bagyo. Pero ang mga alagad ay hirap na sila sa paglilimas. Kaya ang sabi na, Guro, wala bang anuman sa iyo na tayo ay mapahamak? Lulubog na tayo. Alam niyo po, pagka tayo po ay may kasamang Diyos, hindi ka lulubog. Ikaw ay iingatan ng Panginoon. Sige nga po, palakpakan nga natin ng Panginoon. Kaya nung inilapit nila yung kanilang kabalisahan sa Panginoon, ano ba yung kabalisahan nila? Yung malalakas na salpok at malakas na hangin. Anong ginawa ng Panginoon? Pinatigil niya ang malakas na bagyo at sila'y nakausad hanggang nakarating sa kabilang ibayo. Tayo man sa ating paglalakbay sa mundong ito, maraming kabalisahan. Pero pag pinatigil ng Panginoon, makatatawid ka sa ibayo. Nakasama mo ang ating Panginoon.
Amen. Sige nga po, palakpakan nga natin muli ang nagtawid sa atin. Yung mga nanay, tatay na nakapagtapos ng mga anak, alam po, hindi sa kakayanan mo yan. Tinawid ka ng Panginoon. Ang mga Israelita, hinahabol sa likuran, ala silang kakayan labanan, ala silang armas. Pero sabi ng Panginoon, ipakikipaglaban ko kayo. Anong ginawa ng Panginoon? Itinawid sila hanggang doon sa kabilang ibayo. Kaya, sa kabalisahan ba natin, nakatulong ba yon? Ang nakatulong sa atin ay walang iba, kundi ang Diyos na nagmamahal sa atin. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, hiniling ko lahat na tumayo. Alam ko po, ang pag-iisip ng mga kabalisahan ay nagpapabigat sa katawan. Na parang naisip mo sa iyong sarili para pasang una ang daigdig. Kung ano man ang iyong pinapasan, pag dinala ng Panginoon yan, kaya niyang pagaanin. Ganyan ang Diyos. Hindi kayang tumawid sa kabilang ibayo ng mga Israelita. Ano sabi? God will make a way. Gumawa ng daan ng Diyos. Tatawid ang mga alagad sa ibayo kasama ang Panginoong Hesus dahil sila'y merong ministeryong gagawin. Ang nasa gupa nila ay malalakas na bagyo. Hindi masarap sa pakiramdam na nakasakay ka sa isang sasakyan na sinasalpok ng malalakas na alon. Pero dahil sila'y may misyon, anong ginawa ng Panginoon? Hindi na naig ang bagyo, pinatigil ng Panginoon ang bagyo at sila'y nakatawid sa kabilang ibayo. Alam ko tayo pupunta ng langit. Sabi ko nga kanina, iksi nga lang ng buhay sa lupa, napakarami pang hirap na nararanasan. Nawawalan ka ng pera. May mga taong nakakapagsalita ng masakit sa iyo. Sa katawan mo ay kung ano-ano sakit ang dumadapo. Sana man lang yung dumadapo ko yun, nagpapasarap sa katawan. Hindi nagpapahirap sa iyo. Pero ang Panginoon, sa lahat ng mga nararanasan natin yan, siya lamang ang sagot para lutasin ang iyong kabalisahan. Sige nga po, purihin, palakpakan natin ang lumutas ng lahat ng ating kabalisahan. Oh, hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Napakabuti niyo sa amin. Hallelujah, hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Sabi nga ng awit, sa karamihan ng aking mga pag-iisip, sa loob ko aking Panginoon. Sa karamihan ng aking mga isip, sa loob ko aking Panginoon, ang iyong mga pagaling ay nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. At kung ako naman ay gulong ng maraming suliranin, O Jesus, ang wagas niyong pag-ibig ay sa akin ay palaging umaabot. Sabihin natin, kaya ako, Diyos, kaya ako, Diyos, ay magpupuri. Ang aking pagsamba ay alis sa iyo. Luwalhatin kayo sa iyong kadakilan. Ngayon ay kapayapaan itong puso, O Diyos. Sina Pablo, ibinilanggo sila. Hindi madali na nakakulong ka na, nakagapos, bugbog, masakit ang katawan. Hindi masarap na pakiramdam yon. Pero kilala nilang lubos ang Diyos. Ano ang kanilang ginawa? Lalo silang nanalangin, umawit,
nagpuri sa Panginoon. Ano ang nangyari doon sa kinalalagyan nila? Nayanig, nabuksan ang mga pintuan. Sa buhay natin ito, alam ko, ano dapat natin gawin sa panahon ng mga kabalisahan, sa panahon ng mga problema, sa panahon ng maraming mga intindi, lalo tayong magpuri, lalo tayong tumawag sa Diyos. Sapagkat siya Diyos na nakikinig sa iyo. Hindi ka mabibigo sa Panginoon. At wala naman talagang binigo ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Tinulungan niya ang lahat ng mga nahihirapan. Binigyan niya ng kalayaan. Kaya ngayong umagang ito, ano ba yung nagpapabalisa sa buhay mo? Binubulong mo ng kaaway na, kawawa ka na. Maari sa sakit, hindi ka nagagaling. Nilalagyan ka na ng mga negatibong bagay. Ganyan ang kaaway para guluhin. Pero ang Panginoon, ang iniiwan niya sa atin ay ang kanyang kapayapaan. Oh, purihin kayo, Panginoon. Oh, hallelujah. Salamat sa kapayapaan na napapahinga ang aming mga kaluluwa. At kami ay nagkapagpupuri at nakapagpapasalamat sa iyong mabuting ginawa sa aming buhay. Oh, purihin kayo, Panginoon. Oh, Diyos, ay yan ang palaban natin. Ang aking pagsamba. Sino Joshua? Hindi na kayang ipagsakap pati ng Jericho. Pero sila hindi tumigil ng pagpupuri sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay mabuti sa kanila. Maging sa buhay natin, iniisip natin yung ating mga pangangailangan. Paano nito? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Sabi niya sa 1 Peter 5:7, ang Diyos ay nagmamalasakit sa ating lahat. Huwag kang panghinaan doon. Huwag kang mawala ng pag-asa. Nariyan ang Panginoon para abutin ang kalagayan mo sa iyong buhay. Ang Diyos, hindi tumitigil. Damahin natin ang presensya ng Diyos. Siya ang sagot. Siya ang katapat ng mga alalahanin mo sa buhay mo. Kayo'y kapayapaan ng puso. Kaya ako, Diyos, ay magpupuri. Ang aking pagsamba ay alay sa iyo. Tumalapit kayo sa iyong kadakilaan. Kayo'y kapayapaan ng puso. Ako, Diyos, ay magpupuri. Ang aking pagsamba ay alay sa iyo. Tumalapit kayo sa iyong kadakilaan. Kayo'y kapayapaan ng puso. Oh, Diyos. Kahit may alalahanin, pag nariyan ang kapayapaan ng Diyos, tapos ang problema mo. Dahil dumating ang tulong ng Panginoon. Hindi kayang patigilin ng mga alagad ang hangin at alon. Pero nung dumating si Jesus at sinabi sa hangin at alon, tumigil ang bagyo. Kaya sa buhay po natin, ginugulo lang tayo niyan pero wala naman siyang magagawa sa iyo. Dahil protektado ka ng Diyos. Oh, napakabuti niyo po, Panginoon. Salamat sa inyo. Hallelujah. Ang mga ama ng tahanan, ang mga ina, maaring
nagugulumihanan sila, nag-aalala. Anong sabi ng Panginoon? Magtiwala ka sa Diyos. Manampalataya tayo sa Panginoon na ikaw ay hindi pababayaan. Ano sabi ng Panginoon? Manampalataya kayo at kayo hindi kakapusin. Bago pa tayo humingi, ay alam na ng Diyos yung ating pangangailangan. Mas advance ang Diyos sa kailangan mo. Kaya ngayong umagang ito, salamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, O Diyos. Thank you, Holy Spirit, sa kaaliwan. Sa kapuno ang kailangan naming maranasan lagi ito. Sapagkat kung hindi namin mararanasan ito sa aming buhay, lagi kaming ginugulo ng lahat ng mga kabalisahan. Pero dahil sa inyong pagkilos at paggawa sa aming buhay, ngayon ay mayroon na kami kapayapaan sa inyo. O, purihin kayo. Yun ang sabi ni Apostol Pablo, pag iniisip natin yon, ang kapayapaan ay laging darating sa iyo. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Oh, purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. 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 Sige po, ako po ay magpe-pray sa mga ama ng tahanan, bagamat ilan lang ang narito. Pero kahit po tayo o konti, ang mga ama ng tahanan ay mahal ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kung saan man kayong lugar naroon, hindi ko na po kayo palalapitin. Pero naniniwala ako sa panalangin ng Diyos ay gagawa po sa buhay niyo. Ama, sa oras na ito, amin pong inilalapit sa iyo ang ilang kalalakihan na naririto. Naniniwala kami, Panginoon, sa kanila pong pagtataguyod ng kanilang pamilya. Ay patuloy niyo po silang pangungunahan sa kanilang buhay. Gabayan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, hindi lang gagabayan, kundi patuloy mong babaguhin ang buhay ng bawat isa sa kanila. Magsusuko ng buhay sa iyo. Dalangin po namin, tulungan niyo po kami bilang mga ama ng tahanan, Panginoon, na lalo kaming magsumikap at lalong magpatuloy na maglingkod at magamit sa iyong karangalan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga ama ng tahanan, bagamat kami ilan lang na naririto. Ang masaganang pagpapala ay patuloy mong igawad sa buhay ng bawat isa sa kanila. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa Diyos. At ngayon tayo po ay dadako na sa pagbibigay. Bigay po natin yung pinakamabuti at nagagalak sa Panginoon. With a cheerful heart, I give myself to Jesus. With a cheerful heart, I give my offering. For He's a mighty provider, now and not for nothing. With a cheerful heart, I give you my life, my everything. Cheerful heart, I give myself to Jesus. With a cheerful heart, I give my offering. For He's a mighty provider, and I will not for nothing. With a cheerful heart, I give you my life, my everything. Salamat po sa Diyos. Sige po, panalangin po natin ang mga kaloob na ito. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga anak na nagbigay, nagkaloob sa inyong gawain, O Lord. Kaya magbalik sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, pagpapala higit sa kanilang mga inaasahan.
sa kanilang mga trabaho, negosyo, ano pa man, Panginoon, na kanilang pinagkakakitaan. Kayo po, Diyos, ang magbalik nito sa kanilang mga buhay. Gayun din, O Diyos, gamitin niyo po ito sa ikalalago at kalalawak na inyong gawain. At maabot pa, Panginoon, yung mga kaluluwa na nagnanasa na mailapit namin sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Pagpalain niyo po ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magpapangwakas na. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Purihin natin ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa tagumpay na pinaranas ninyo. Salamat sa inyo, Banal na Espiritu. Patuloy kayo kumikilos at gumagawa sa amin. Salamat sa kapayapaan, Panginoon. Kayo ang aming muog. Kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming kapayapaan, Panginoon. Kayo yung Diyos na palaging tumutulong sa amin. Ano man yung sitwasyon na kinakaharap namin, Panginoon, meron kaming katiyakan. Meron kaming confidence, O Diyos, na kayo yung Diyos na palaging naririyan. Kasama namin, tumutulong sa amin, hindi bumibigo, hindi nangiiwan, hindi nagpapabaya sa amin, O Diyos. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat sa mensahe na inyong inihayag sa amin, na nagbigay sa amin ng kalakasan upang patuloy kaming magtiwala sa inyo, upang patuloy kaming makapagpatuloy sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Salamat sa ginamit ninyong lingkod, Panginoon. Pagpalain niyo po yung lingkod ninyong ginamit. Ibalik niyo po sa Kanya, Lord, yung lakas na nawala sa Kanya. Pagpapala higit sa Kanyang mga inaasahan, Panginoon. Ano man yung desire ng Kanyang puso, alam ko, Lord, kayo yung Diyos na tutupad nito sa Kanyang buhay. Ingatan niyo po siya. Mahigit kayo sa Kanyang buhay, Panginoon, maging ang Kanyang buong sambayanan ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Patuloy niyo po silang pagpalain. Patuloy kayong kumilos at gumawa sa buhay nila, O Diyos. Ang patuloy na pag-iingat, O Diyos, ay igawan niyo po sa mga buhay nila. Salamat sa inyo, Panginoon, at sa ang bawat isa sa amin na naririto. Yung aming napakinggang mensahe, maraming salamat, Panginoon, na patuloy sa amin na encourage, na kayo'y totoo, tunay at tapat, hindi bumibigo, O Diyos. Salamat sa inyo, maitanim namin, maitreasure namin yung mga salita ninyo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat ng ginamit ninyo, Lord, pagpalain niyo po ang lahat ng dumalo, maging yung mga nanonood, O Diyos, pagpalain niyo po ang lahat, O Diyos, ng inyong mga anak, na patuloy na naglalaan ng oras para sa inyo, Lord. Papalain niyo po ang bawat isa sa mga uuwi. Kayong patuloy na mag-ingat, Panginoon. Salamat sa gagawin po ninyo. Salamat sa tagumpay. Salamat sa pagsama ninyo, Panginoon. Pinupuri namin kayo. Pinapasalamatan, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen and amen. Purihin ang Diyos. Tapos na po ang gawain. God bless po sa bawat isa.